O Kristong Haring marangal, kaligtasan namit buhay, pagpupurit, pagpupugay, sa'yo'y aming inialay, kahari ay tatanghal sa bawat tahanan at bayan, pagkat tanging sa'yo lamang kaligtas ay matatagpuan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Ihalin natin ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na Ina. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimulan tayo sa ating mga sala. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulong. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos. Para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, sa mga Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ng kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma at o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon sa loob ng 3 araw at kalahati
Ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ko upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, ang awitin kong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ang iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay, gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ng babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilandin asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan hayos lang umiyak, nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa ating narinig na ebanghelyo ngayon. Sa langit, wala ng pag-aasawa. Sa mga may asawa diyan, ito po ba ay good news or not so good news para sa inyo? Siguradong ito ay good news sa mga may asawa na hindi na masaya sa kanilang pag-asama, lalo na sa mga asawa na nakaranas ng hindi magandang buhay sa piling ng dapat sana'y kabiyak nila sa buhay. Ito ay good news sapagkat sa wakas sila'y lalaya na. Kung sa langit walang pag-aasawa talaga, langit nga talaga para sa kanila. Samantala po pwedeng ito ay not so good news para sa mga mag-asawang nagmamahalan talaga at masayang nagsasama. Silang mga ayaw na talagang magkahiwalay at nagsasabihan pa ng mga pangako tulad ng kahit sa kabilang buhay hahanapin kita at paulit-ulit kitang pakakasalan. Papaano ang mangyayari yan kung sa kabilang buhay, sa langit, wala nang mangyayaring kasalan. Kaya nga po ang buhay ng pag-aasawa, kahit na may maraming pagsubok, ay espesyal. Sapagkat ito'y mangyayari lamang sa lupang ibabaw. Kami pong mga pare, kami mga madre, yung buhay namin ay nagpapakita ng magiging buhay natin sa langit. Na wala tayong ibang gagawin kundi alay ang ating sarili sa Diyos. Tayo lamang at Diyos. Kahit nga yung pagiging anak natin, mauulit sa langit. Anak tayo ng Diyos. At syempre, ang ating pagiging mga magkakapatid sapagkat tayo magiging magkakapatid sa langit. Pero yung pag-aasawa, lalong-lalo na pag-aasawa sa isang tao na kabiyak ng puso mo, kaisa mo sa buhay mo, hindi na mauulit sa langit ito Kaya hindi po ba napaka-espesyal ito na hindi naman talaga dapat sinasayang ng mga taong tinawag para dito. Actually, sa kasal pa lang, pinapaalala na ang katotohanan na sa langit, walang kasalan, walang pag-aasawa. Ito ay bahagi ng mga salitang binibigkas ng mga ikinakasal sa isa't isa, for better, for worse, for richer, for poor, till death do us part. Maliwanag na paalala na gaano man yung kamahal ang isa't isa. Kahit ayaw niyong mawalangin yung pagkasama, paghihiwalayin at paghihiwalayin kayo ng kamatayan. Kaya dapat walang panahong sinasayang ang mga binibigyan ng pribilehiyong yan. Sa mga kabataan na may balak mag-asawa, payo ko sa inyo para hindi kayo mag-aksaya ng panahon o magsayang ng panahon, magpakatino kayo agad. Mag-aral lang mabuti, makapagtapos, makapagtrabaho, makapaghanda agad habang sa mga panahong iyon ay hinahanap nyo na rin ang love of your life. Na kayong magloko, na kayong sumuong sa mga bisyo, sa mga barkada na masamang impluensya. Bago kayo lumagay sa tahimik, sana tahimik na rin sana ang buhay ninyo para matapat agad kayo sa tamang tao, sa tao na laan ng Diyos para sa inyo. Bagamat minsan hindi nangyayari, malaki naman lagi ang possibility na you'll end up with the right person, sa tamang tao, kung nagpapakatamang tao rin po kayo. Kaya magpakatino agad para matapat agad sa tamang tao agad at ma-enjoy nyo ang married life agad. Sa mga nanood siya ng Hello Love Again, sige nga, ano ba talaga yung nagpatagal at nagpahirap ng love story ni Joy at Ethan? Di ba hindi naman yung differences nila, hindi naman yung financial struggles nila, hindi naman yung pagkakahiwalay nila ng lugar Hindi naman din yung pag-give up na ni Ethan ng trabaho sa Canada. Hindi naman din yung pag-uwi lamang niya dahil namatay yung tatay niya. Yes, lahat ng ito ay naging conflict sa istorya. Pero pauwi na si Joy Kasamahan niya na si Ethan. Nakita niyo, pinanood ko. Kasi parang 3 na lang kami hindi nakakapanood. Ako, si Daniel at si Summer. So, nanood na rin ako. Pero kung bakit nung papauwi na si Joy para kay Ethan, saka naman pagtawag niya, sakto naman na may nakita siyang kasamang babae ni Ethan sa kama. Yun yung talagang naging problema. Yun yung talagang naging pinakamatinding pagsubok sa pag-asama nila. Yun yung sinasabi ni Ethan nung humihingi siya ng tawad kay Joy. Yung napakagago ko. Actually, yun yung tinutumbok nung pag-usori niya. Yung hindi man sinasadya ay pagluloko niya. Hindi sinasadya kasi lasing siya. Pero yun pa rin talaga ang nagpalala ng problema, nagpatagal ng kanilang muling pag-asama, ng kanilang reconciliation.
Kaya ako sinasabi sa mga kabataan, no, pakatino na agad para hindi na humaba-haba pa ang posisyon kung sa simbahan din naman talaga ang tuloy. Sa mga mag-asawa diyan, ay mas lalo nang magpakatino kayo. Yung paglagay nyo sa tahimik ay karirin nyo na. Huwag na kayong babalik o lulugar sa gulo. Tama namang ang pag-aasawa ay hindi nawawalan ng problema, pero huwag kayo magbibigay ng problema sa inyong asawa na magiging dahilan para magkaroon ng lamat ng inyong pag-asawa. At lalong-lalo na yung maging dahilan para magkahiwalay pa kayong dalawa. Sabi ko nga, itong pribilehiyong binibigay sa inyo ay dito lang sa lupa. Ito yung bagay na hindi maibibigay ng langit. Pero sa lupang ibabaw, sa buhay na ito ay pinagbibigyan kayong ito ay makamit. So why waste it? Ako lang po naisip ko kung ako nakapag-asawa siguro, napaka-sweet ko. Napakalambing ko siguro. Napaka-expressive ko siguro, napaka-thoughtful ko siguro. Baka pagdadrive ko yung asawa ko, baka kahit mali siya ay ako pa mag-sorry sa asawa ko. Baka masahihin ko pa, massage ko pang lagi yung asawa ko. Kasi may personalidad akong ganun eh. Kaya lang, hindi binigay sa akin yung regalo yun eh. Sa inyo binigay, tapos sasayangin nyo lang yung gano'n. Yung pagkakataong yun. I mean, kung kayo na iingit minsan sa amin na walang asawa, kami rin naman, kahit pa paano naingit din sa inyo na may asawa. Lalong-lalo na yung mga masayang nagsasama. And so, pare-pareho talagang regalo ang bawat estado eh. So kung enjoy namin ang pagiging pari namin, ang pagiging single, enjoy nyo rin ang pagiging mag-asawa niyo sapagkat pare-parehong regalo ito. Pare-parehong may kahulugan at may biyaya sa mga ito. Mayroon akong mga kaibigan, yung mag-asawa, sabi ko sa kanila, pag nakikita ko kayo, parang gusto kong mag-asawa. Kasi talaga nagmamahalan sila. And I guess yun ang isa sa misyon ng mga mag-asawa, ang ipakita sa iba ang ganda ng sakramento ng matrimonyo, ng pag-aasawa. Ang ganda ng pagiging isa ng dalawa. Hindi naman ito itatatag ng Diyos kung hindi ito maganda. At lalong hindi ito itatatag ng Diyos kung ito'y magbibigay lamang ng pagdurusa sa buhay ng mga ikinakasal niya. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin ang mga mag-asawa na ito ay maranasan nila at maipakita rin naman nila sa iba. Pagdasal natin ang mga mag-asawang kakaroon ng problema sa kanilang pag-asama. Mapanumbalik nawa ang pagmamahala nila at makita nila kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila, lalo pat naroroon ang pagnanais nilang maibalik yung dati nilang pagkasama. Pagdasal natin ang mga nagpaplanong mag-asawa upang ito'y talagang mapaghandaan nila. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. diringgin ng Pikit natin ang Diyos ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ang bawat pamilya na maging wagas ang kanilang pag-asama. Tulungan mo ang mga mag-asawa ay magmahalan at maging tapat talaga sa isa't isa.
At kahit yung mga nagkakaaway ay mapanumbalik ang kanilang pagkasama. Tulungan mo ang bawat pamilya na maging sakramento ng iyong pagmamahal sa mundong ito. Tulungan mong maging malinis ang layunin ng mga mag-aasawa. Tulungan mong ito'y kanilang mapaghandaan at kanilang mapanindigan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Akatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, ang Diyos ang pinakatunay na nagmamahal sa atin. Ang hindi tayo kalilimutan, pababayaan, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa Diyos hindi masasayang ang ating pagmamahal. Hindi tayo mabibigo, hindi tayo masisiphayo. Tumutupad ang Diyos sa kaniyang pangako. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, wag nawang at langan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagpatawad ng kasalanan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyon, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na biyera ng lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan ko. Kordero ng Kordero Diyos ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ipamigay mo man ang lahat at ialay ko ang aking sarili kung walang pag-ibig. Anong kabutihan nito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong pagtulong na nagiging daan para makatulong din po ang ating Pasay Parish sa ibang parishes, sa ibang mga institutions at individual. Salamat po. Maraming salamat. Sa ngayon po nagpapagawa tayo ng mga chapels at yun ay dahil sa kabutihang loob ninyo. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat.